Good evening po mga kababayan ng sir. This is Jama, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is November 20, 17, 2025. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may barangay 164 Caloocan. At dadalhin po natin yan sa may Hook Street, Balingasa, Balintawak, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman saka sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private, ganyan ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Continue for 300 meters, then turn right and continue on the Mesa Street. Yan, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Voluntaryong magpa-drug test noong November ng 2021 at lumabas na negatibo ang resulta. Pinatunayan niya ito ng St. Luke's Medical Center sa PGC Taguig sa pamamagitan ng nilabas ng medical certificate noong May 13, 2024 na nagsabing negatibo nga sa illegal na drogang pangulong paggamit ng cocaine. Iginit ni Castro na matagal ng issue ito at napatunayan ng hindi totoo. Pero dahil desesperado niya ang kapatid na senador at mga kaalyado nito na walang nakitang issue ng korupsyon laban sa Pangulo, muling pinalutang ang issue ng illegal na droga para siraan lamang ang punong ehekutibo. Panawagan na lamang ni Castro kay Senador Amy Marcos sa halip na siraan ng Pangulo, tumulong na lamang sa investigasyon sa ugnay ng manumalyang gas control project para lumabas ang mga totoong responsable at maparusahan ang mga ito. Ayon pa kay Castro, kitang-kita ang motibo ng senadora dahil lumalarganaan niya yung mga investigasyon hinggil sa korupsyon at flood control project at maaaring samaan na ang kanyang mga kaalyado sa Senado. Ako si Tuesday Sagunyo ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Glenn Huego at Henry Atuanan, riding in tandem sa balita. Hindi tandem? Hindi na mga batuhan ng mga putik. Yung konteksto ho niyan tandem. Kanina ho sinabi ni Senadora Amy Marcos doon po sa event ng INC ho yan. Direkta niya ho inakusahan si Pangulong BBM at si First Lady Liza Araneta Marcos na gumagamit daw po ng illegal na droga. Tandem at hindi ko alam tandem kung sadyang nililito ang taong bayan sa issue ng flood control anomalies tandem Grabe na, sige ng politika sa Pilipinas tandem. Baso no? Talagang ito. Pero sabi nga ho ng Malacanang sa report ni Mama Tuesday, desperate move daw ho yan. Desperate move. Ang sabi ho ng palasyo ng Malacanang. O pagkakatandaan nyo po, ang sigaw po ng taong bayan ay hindi lamang po sa isang personalidad, no? Kundi lahat ho kayo nakaupo sa gobyerno ay sabi nga, resign all Kaya ka-riding in tandem tignan ho natin itong mga tao na to, kung paano mga pinagagawa nito. Tignan ho natin yung hindi yung tao, tignan ho natin kung paano sila nagtatrabaho. Di ba? Totoo ng tandem, di ba? Yan tandem, lahat ng nag-aako sa tandem may bahid din Totoo yan. Mahirap tandem magturo-turo ho ngayon ka-riding in tandem Sa usapin naman ng drone tandem, mabigat yan. Napansin ko kahapon sa People Power Monument. Yes, ang dami nagtatanong sa akin ngayon. Ang daming drone kahapon sa People Power Monument. Ang ganyan tandem, dapat may papel yan Ang pagkakaalam ko, kailangan niya ng permit mula sa kaap tandem. Lalo na't ang iyong pagdarausan ay mataong lugar. Merong yan may isang lugar lang kung saan ka dapat lumipad. Totoo ho yan. At hindi pinapahintulutan ng kaap pag maraming tao, tandem Oo, tsaka hindi kaya tandem yung may-ari din ng drone na yon ay malapit na po doon
sa pinagbagsakan ng babae. Kasi tandem, ang drone ho, mga kapuso, kapag yan halimbawa yung naglobat, babalik sa iyo yan. Parang kalapati yan, tandem. Pag nagutom nun, babalik sa iyo yan. Totoo yan, tandem. Oo. Tandem, may maulan pa naman ngayon. Ako, naloko na. Tapos medyo mahangin. Oo. Ako, minsan hindi na ko control yan eh. Kaya ako napapatingin talaga ako sa taas. Oo, naisip ko rin yun, baka bumagsak sa akin ito. O diba, so mag-iingat tayo, tandem. Baka sa mga hindi pa nakakaalam to, yung may mga camera. Camera sa tuktok, tandem, pinalilipat. Totoo yan. At may mga drone na mga high-tech na maliliit lamang, tandem. Totoo ho yun. Pero matitinig. Natitinig ko ang talim ng camera, tandem, ano? Oo. O yan, sige, mamaya, tandem. Scam tayo, tandem. Oh, Christmas scam. Oo, ano ba Pag-usapan yung natin. top 12? Yan. Christmas scam. Parang alam ko, 12 days of Christmas Oo, ito tandem, top 12 naman, tandem. Loko na tandem. Sige, lahat po na yan sa pagbabalik ng Riding in Tandem sa balitang oras ka tandem. Oras natin alas 8:33 ng gabi. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Glenn Huego at Henry Atuanan, Riding in Tandem sa balita. Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo. Bakit di kayo matuloy? Hindi. Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy. Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. In 80 meters, For 80 years, ito ang alagang Unilab para sa'yo. Ang mga kwento ng mga sakuna ay nananatili na lamang sa mga pahina ng aklat. Kulang sa detalye ang tunay na karanasan ng mga biktima. Sa tulong ng Danas Project, muli nating babalikan ang mga salaysay ng mga nakaligtas, ang kanilang dinanas at patuloy na pagbangon at ating tutuklasin kung bakit napakahalagang marinig ang kanilang mga kwento sa mismong dialektong bumuo sa kanilang pagkatao. Dito lang yan sa Siat Sikat. Mercury Drug, piling 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Sa 75th anniversary ng GMA, ang GMA Affordabox, $699 na lang. Kaya enjoyin na ang lahat ng Kapuso digital channels. Panoorin na inyong favorite shows gamit ang GMA Affordabox. Sir, kanina nabanggit po ninyo na isa sa mga binabantay ninyo ngayon, yung mga seditious statement. Kasi bawal na nga po yun. Lalo na po dito sa mga nasa PPM o Peaceful Power Monument. Kasi part siya na naging agreement ng QCLGU at saka ng grupong nagpo-protesta. Correct. Major, kapag for example, kasi isa sa mga parang natukoy, yung mga placard na nagsasabi na Marcos resign at saka yung mga nangihigayat po sa militar na mag-aklas. Pag, for example, sa mismong speech nila nabanggit yung ganong mga kataga, Major, counted ba yun as seditious statement po? Mga kinukonsider po kasi natin na mga seditious statement is halimbawa, yung nag-uudyok tayo ng karahasan, laban sa pamahalaan, naghihikaya tayo ng pag-aalsa or paghihimagsik, or yung isa pa po is nag-uudyok tayo ng pagsira sa ari-arian. Ngayon po kung halimbawa sa kanilang mga speech ay yan po ay nabanggit nila, pero depende rin naman po sa kung paano nila yan sinabi, kung parang depende po kung statement nila yan, yung kanilang panawagan na yan, or parang nag-describe lamang sila dun sa mga kanilang mga sinasabi. So may technicalities pa rin po kasi para natin makonsider kung nag-i-incite sila ng sedition. Oo, parang yung nakaraan partner na kasi ang pinagbabasihan ata dito yung September 21. Hindi yung may nagsabi na ilabas ang lighter. Oo. Di ba? Tama ba, Major? Isa yun? Oo, kasi pwedeng kaya na sinabi ilabas ang lighter ay para iba naman yung kanilang gagamitin para doon sa lighter. So, depende po sa context. Opo, tama po. Isa kasi parte sa kaya naungkat ito. Kasi yung kahapon sa People Power Monument, yung sa mga placard na may nakasulat na Marcos resign, tsaka yung mga nag-aalok o nag-aaya sa AFP na mag-aklas sa pamahalaan. So, ang inaano natin yun, kung kasi kabilang din sa kanilang mga under ng seditious statement na ituturing, ay yung mga sa speech
At yung paggamit pala Major Masingit, ng ano? video ni former Congressman Zaldico Major, counted ba yun? Or hindi naman? Yung paggamit po dun sa kanyang video, since wala naman po, actually yung kanya pong video is more on parang nagbibigay siya ng statement sa kung ano man, parang naging witness po siya or alleged witness siya sa mga irregularities na ito sa gobyerno. So, depende pa rin po yan sa kung ano yung context or paano na ma-appreciate ng ating ng korte kung halimbawa man po na magka-file ng kaso. Okay, Major, meron lang ho kaming i-confirma sa inyo at meron ho kaming na-receive na info na meron daw hong nabagsakan ng drone sa INC rally ngayong gabi ho. Meron na ho kayong detalye nito? Wala pa po kaming report na na-receive regarding dun sa nabagsakan ng drone. Kung meron man po ay agad po kami magre-release ng statement or ng aming report regarding po sa. Saka kung sino ho yung nagpalipad ng drone para ho... Tama po. Opo. Pero so far po, sa mga oras na ito, wala pa ho kayong nare-receive na info na ganyan. Wala pa naman po kami na-receive na report regarding po sa ganyang incident. Okay, maiba rin ho ako ng kaunti, Major, yung initial info o yung information na pinakonfirm ko po sa inyo. Yun hong tungkol ho sa QCPD, meron na isang babae partner na allegedly tinanong niya ata ito sa crime, di ba? Anong detalye nun, Major? Sa ngayon po, ayon po dito sa ating report na nakuha is of natural causes yung kanyang pagkamatay, pero hinihintay pa po natin yung result ng autopsy at saka po syempre, i-release yun unang-una dun sa kanyang pamilya. So lahat po yun is magdedepende pa po sa kanyang family kung i-disclose nila sa amin sa pulisya or magiging internal na lang po sa kanilang pamilya. I understand pa. Yung artista ba yan? Saka I understand ma'am, mukhang galing din ng ibang probinsya ata ang mga kaanak nito no? Anyway ma'am, guidance ulit ni NCRPO Chief Major General Abiring sa inyong mga tauhan. Maging doon sa mga kababayan ho nating hahabol doon sa rally dyan sa Quirino Grandstand. Go ahead, Major. Sa amin po mga kasamahan, sa aking mga kabaro, ulitin ko lang po ang laging paalala ng ating Regional Director na ang tungkulin natin sa mga malalaking pagsisipon ay hindi lamang po seguridad, kundi pagprotekta rin po sa karapatan. Ayun, ito'y pagkakahilanan sa pagod sa mga tao sa tuloy-tuloy na aktividad mula pa kahapon. Ang pinakaulit bilang ng Manila, RRMO, umabot ng 600,000 ang health estimate. Kasi yung grandstand ngayong alas 7 ng gabi. Sa ngayon, ang buhiyan ng karamihan sa mga miyembro ng INC na dumato sa rally at sa bigas na dagoy ng trapiko. Ako, Steve, kailangan nag-service sa radio. DCWD dapat po. Samantala, Independent Commission for Infrastructure, nanindigang kaisa sila ng mga natawagan para sa panagutan at paglaban sa korupsyon. Ay, may ilalagay? Kay Rapo Ginaraw. Nanindigan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na kaisa sila ng mga nagpoprotesta para manawagan ang pananagutan ng justisya at kapayapaan. Darap ito ng mga napapaulat na korupsyon sa gobyerno. Ayon kay ICI, Executive Director Attorney Brian Osaka, welcome sa kanila ang paghahayag ng damdamin ng ating mga kababayan naman sa korupsyon. Kanya karapatan ng taong bayan na Diyan sila? maglabas ng kanilang mga sentimiento. Pinatutuwa naman ng ICI na nanatiling payapa ang mga ninanao sa protesta kontra korupsyon. Ipinaliwanag ni Osaka na ang mga pinanawagan ng mga nagpoprotesta ay siya mismong matkapo ng ICI na kanila umanong hinahapon ang mga sangkot sa mga anomalyang proyekto. Ako sa Upina na James Bernardo, DCWD, Kapatoko. Ano yun? KFC. Pinatabayan na natin yung May wait lang, Vin. Hindi na wala ata yung phone ko. Ay, malaman ito. Imagine ninyo, lumarami na naman po ang mga Wala ata yung phone ko. Bala ka dyan. Talaga ba? Wala mo na. Ako po? Akin na po. po sa inyo. Ate, pwede pa sa amin, wala pa sa amin yung bibigyan. Akin na. Okay. May nag-withdraw na. Okay na po. Thank you. Ay, wag pala ni Kuya. O yan. Bigla na lang mag-text sa inyo na magbibigay ng Limutan na naman pala. dahil may nag-request ng certain amount. Ayan, so maraming salamat po sa panonood. Hindi tayo nakapag-play, so hindi natin i-upload yan. Gagawa na lang po natin ng ibang video
itong ating susunod na misyon. Paalam po.